May 9, yun, nakarating na ako dito sa Canada. How much yung salary na makukuha ko. Ano nga ba ang trabaho ko dito sa Canada? Ayun guys, maraming salamat sa pag-support sa first vlog ko po. Hindi ko ina-expect na marami palang interesado na makarating din dito sa Canada. At dahil doon, na-overwhelm ako, medyo na-pressure bigla. So, ang gaya nga ng sinabi ko, gagawan ko po siya ng paraan para masagot yung mga tanong doon sa comment section. So, yun po, i-explain ko kung ano yung detailed process ko po, kung paano ako nakarating dito sa Canada. Ang dami po talagang nag-comment, hindi ko po lahat kayo ma-replyan kasi medyo flood po yung comment doon. Tapos may mga ilan na out of context yung comment nila. Pero natutuwa po ako kasi ibig sabihin may engagement, nakarating sa inyo, napanood nyo. So nakakatuwa po kahit yung iba is out of context na pero nagko-comment pa rin. Pero I really appreciated po kayong lahat. Kaya susuklian ko po ngayong vlog yung mga tanong nyo, yung mga curious kung ano ba ang trabaho ko dito, kung magkano ang nagastos, and yung detailed explanation kung paano ako nakarating dito. So simulan po natin, meron po akong notes dito. Meron po akong notes dito. And yeah, hindi ko po kasi ganong tanda. So backread pa po ako ng mga email ko kung ano yung mga date, specific date, para medyo clear at detailed yung explanation ko sa inyo. And hopefully maintindihan nyo po kasi medyo magulo ako mag-explain. Okay po, first po nung October 13, 2023, nag-send po ako ng email sa Premiere. Gaya nga po nung sabi ko nung sa first vlog ko, nag-check lang po ako sa Facebook page nila and may mga nakita po akong emails doon. And luckily, may hiring po sila during that time. So, nag-send po ako sa kanila ng email. Ito po, medyo mahaba po yung email ko, which is hindi po dapat. Kailangan match concrete email lang or precise. Pero yung sa akin is mali po yan. Hindi po dapat ganyan. Medyo dapat maikli lang. And I got an email from them nung October 16, 2023, which is Monday po nun. Ni-explain po doon yung job application, sahod ko kung ano nga po pala yung trabaho ko na dadatnan dito. In-explain din po doon. Tapos, in-explain din po doon kung magkano yung babayaran ko. Yung full payment na babayaran ko sa kanila, yung fee nila and yung other government fee. October 19, 2023, meron na po silang binigay na interview screening para sa kanila. Nag-set na po sila ng interview screening from me. Tapos naka-receive din po ako ng email. Ito po yung email ko. Medyo smooth naman po yung interview kasi screening lang po siya. If ever you are able to speak English, ganun, kaya mong makasagot sa interview ng employer, yun lang naman po siya. Basic information lang po yung tatanong nila sa iyo. So hindi ganun kahirap, madali lang po siya. Tapos after the call, after the screening, pinrovide po ulit nila yung detailed explanation na about my job, how much yung salary na makukuha ko, which is unexpected and medyo mataas po siya compared sa expected salary ko dito kasi ang ine-expect ko lang po nun is a minimum salary lang dito sa Canada yung makukuha ko. Pero yung naka-indicate po dun sa email is medyo mas mataas po siya ng onte. So, nag-doubt na ako nun kasi baka too good to be true. So, in-explain din po doon yung terms ng payment nila, which is good naman kasi initial payment upon signing ng contract agreement sa Premier. Then, after second payment is 2,000 once the Lamia approve, kapag na-approve na yung Lamia mo, which is good kasi hindi ka magbabayad agad-agad. The next is the full payment, which is 2,000 CAD again once you landed here in Canada. So natatandaan ko after 2 months pa nila ako siningil nung nakarating na ako dito sa Canada nung full payment ko. And hindi lang ito yung mga magagastos kasi meron din mga, syempre pag magpaprocess tayo ng documents, gagastos din tayo. And also may mga additional taxes din yan and government fees. So expect na mas mataas pa dito yung gagastos niyo kapag magpaprocess tayo sa Premier. Pero this is just my case. So iba-iba kasi yung presyo nila depende sa case.
medyo, yung iba medyo mas mababa, yung iba medyo mas mataas. So, ito, depende lang sa experience ko. Kasi per case basis talaga yung fee nila. Hindi sila standard na same as me. Moving forward, noong November 21, 2023, employer interview ko na nun. So, nila ako na 15 minutes before the call time, which is 5:40 in the morning. Kailangan naka-join ka na sa meeting nila. Masyadong maaga nun, 5:40 in the morning, nasa Taiwan na ako nun. Sakto, 7:00 yung pasok ko, so may allotted time pa ako. So, ang ginawa ko nun, since dormitory lang sa Taiwan, marami akong kasama sa room. So, hindi ako pwedeng mag-ingay kasi masyadong mas maaga pa nun. So, ang ginawa ko, nag-set up ako ng upuan sa labas, sa may balcony, naglagay lang ako ng ilaw. Tapos, yung mga piniprepared ko na possible interview questions, tapos in-answer ko, dinikit ko lang sa upuan. Tapos, pero yung background ko nun, kitang-kita na madilim kasi sobrang aga nga nun, hindi ko kayang paliwanagan yung langit. So, kitang-kita, it's obviously na sobrang aga sa end ko. Plus point sa akin kasi nung interview pa lang, pagka kita nila ng background ko is sobrang dilim pa, sobrang aga pa sa akin. So, sabi nila, prepared ka talaga, naggumising ka talaga ng maaga para dito. So, parang plus point agad yun sa akin. So, yun. Moving forward na after the interview, smooth naman yun nangyari sa interview ko. Lahat medyo okay naman. Medyo confident ako during that time. Kasi medyo happy naman sila after the interview. So, then November 27, I got an email from Premier that I passed the interview. So, a congratulatory email from them na hired nga ako nung employer ko dito sa Canada. So, masaya ako nun sobra yung nabasa ko yung email, pero medyo malungkot ako kasi kagaya nga ng kwento ko sa inyo noong first vlog ko na laid off kami sa Taiwan. So medyo stressed ako noon time na yon kasi hindi ko alam kung paano ang mangyayari sa akin noon. Kasi nga laid off ako. So yun, in-explain ko kay Premier na yung situation ko. And napaka-supporting nila, and ang advice nila sa akin is kailangan ko makahanap ng work sa Taiwan para smooth lang yung process ko, para hindi ako lalabas ng Taiwan. Napaka-perfect timing lang talaga ni God kasi during that time na na-laid off ako, nagkaroon agad ako ng trabaho sa Canada. Napaka-grateful ko noon kasi ibig sabihin, answered prayer, nakinig si God dun sa mga prayed ko, dun sa mga pagtitiis ko. Hindi niya ako pinabayaan hanggang sa ulit. After ko makareceive ng email, meron agad akong nakuha na, nirequest agad nila yung passport ko and all, and other details ko na para i-process agad nila yung LAMIA. Ganon sila kabilis. After mo ma-hard, process agad nila yung LAMIA. Then on December 12, 2023, contract signing ko na agad din doon sa bago kong employer dito sa Canada, contract signing. Kasi part yon ng LAMIA processing. Yung may kontrata ka dapat na isasubmit sa IRCC. Nag-apply ako dito sa Taiwan kaso wala akong nakuhang employer. Wala akong nakuhang panibagong trabaho. So, January 5, umuwi ako ng Pilipinas. So, stress na ako noon kasi nag-iisip ako kung paano ako matutuloy pa ba yung process ko or hindi na, kasi nga from Pilipinas to Canada, it's a long process talaga siya. Hindi unlike if you are from other country like in Taiwan, mas smooth yung process, mas mabilis yung process, mas makakapunta ka agad. So stress na ako noon, pero continuous pa rin yung preparation ng documents ko, application, continuous pa rin. Ginagather ko lahat ng documents ko and yung police clearance and BI and all, lahat ginagather ko. Then, March 1, 2024, ka-receive ulit ako ng email sa kanila na approve na yung LAMIA ko. Lumabas na yung LAMIA ko, which is good kasi at least may progress yung application ko. Nakakatuwa kasi kahit pa paano dumediretso yung application ko. Then, after my LAMIA approve, continuous pa rin yung mga documents ko, mga bank statement and all, lahat ng mga documents sinabit ko sa kanila. Then, end of March, sinabmit na ng Premier yung application ko sa IRCC. Lahat ng documents ko, kinumpile na nila. Napakabilis ng proseso ko noon kasi
April 10 lang, end of March, then parang 1 week lang, April 10, lumabas agad yung work permit approval ko. So, pati sila nagulat kasi ganun kabilis yung approval nung sa akin. Siguro nakatulong na rin kasi nung nasa Taiwan ako, upfront medical exam na ako. So, nakatulong yun para mas mapabilis kasi pagka pasa mo ng work permit application sa IRCC, i-request ka pa ng medical, tapos biometric. So sa akin nakatulong yon kasi in-skip ko na yung medical. Kasi meron na akong upfront medical nung nasa Taiwan pa lang ako. So which is mas mabilis yung process. May result agad sa site nila. Nung April 1 pala, nagpa-biometric din ako sa Pilipinas. Nasa Pilipinas na ako nung nagpa-biometric. So yun. Tapos lumabas agad nga yung work permit approval ko nung April 10. Tapos within 30 days, kailangan mong makapunta or kailangan mo magpa-visa stamp. So, yun. Tinawagan din naman ako nila Premier. Kinausap ako kung ano yung mga process na gagawin ko. Napaka-supportive talaga nila. And, i-guide kanila from the start up to makarating ka dito. So, hindi ka nila papabayaan. April 29, nag-book ako ng ticket para Taiwan. Tapos, nung nakarating ako sa Taiwan, nag-stay lang ako doon. Hindi ko na siya i-detailed explanation kasi nakwento ko na siya sa first vlog ko. Panoodin nyo na lang po yung first vlog ko. Yun. Tapos, nagstay ako doon ng less than 7 days. Tapos, nakuha ko rin naman agad yung visa ko yung passport ko with visa stamp. Working visa sa Canada. So, after nun makakuha ko, binook agad ako ng employer ko ng ticket papunta sa Canada. Then, May 9, yun, nakarating na ako dito sa Canada. So, yun, kumbaga, ang natutunan ko sa buong journey ko na ito nung pag-apply ko dito sa Canada is wag mawala ng pag-asa. Kasi kahit mabagal yung pag-abante, kahit nakakainip yung proseso, wag tayo mawawala ng pag-asa. Katulad nung na-laid off ako sa Taiwan, hindi ko na alam kung ano ang susunod, pero thanks God kasi hired ako dito sa Canada. Binigyan niya ako ng pag-asa pa rin, binigyan niya ako ng chance. Kasi nagtiwala lang ako na alam ko or nagdasal lang ako talaga sa kanya. So ganun din kayo, kung nangangarap man kayo dito makarating dito sa Canada, huwag kayo mawala ng pag-asang sumubok. Sumubok lang kayo ng sumubok. Pero make sure nyo rin kung mag-a-apply kayo sa mga agency kasi nowadays, alam naman natin na marami manloloko. Make sure din natin na wag tayong gaanong maniniwala. Kung too good to be true, kailangan natin ng proof. Lalo na kung magpipayment. Kailangan natin maging mapanuri, mapag-imbestiga. Yan. I-check muna natin mabuti, lalo na kapag may usapang pera. Kasi hindi naman tayo mayaman, kaya nga tayo nagtatry makapagtrabaho sa Canada para kumita ng pera. Ayun, at bago matapos itong video na to, at sa napakaraming nagtanong dun sa comment section, kung ano nga ba ang trabaho ko dito sa Canada. At ang trabaho ko po dito sa Canada, ako po ay isang material handler dito sa British Columbia. And unrelated po yung job ko sa trabaho ko sa Taiwan or sa Pilipinas, pero nakapasok pa rin po ako dito sa Canada. Kaya gaya nga ng sabi ko, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Make sure lang na trabahuhin natin, magdasal, and pag-aralan kung ano ba ang step na pwede natin gawin. Sana po nakatulong itong maikling video ko sa inyo para magbigay informasyon or inspirasyon man sa inyo, or if ever nakapagbigay man ako ng inspirasyon sa inyo, na magtiwala at maging consistent lang po kayo sa pagpipray at pagtatrabaho ng inyong goal. Sa may mga tanong pa sa inyo, kung naguluhan ba kayo sa explanation ko, alam kong medyo magulo ako mag-explain kasi hindi naman po ako sanay. Comment lang po kayo dyan. I-make sure ko po na masasagot ko po kayong lahat. And maraming pong salamat po ulit. Thank you!